Matunog na matunog ngayon na ito raw Converge Fiber XS talagang gusto ng ma-acquire itong si Ian Sanggalang. Kung sabagay hindi naman ito sorpresa 'no, dahil alam naman nating lahat na matagal na yung gustong makuha ng kampo ng Converge. Parang ito si Calvin Abueva noon. So itong si Sanggalang daw gusto talagang makuha ng Converge. Pero itong Magnolia naman, matindi yung hinihiling nila na kapalit nito. Mukhang gusto raw ng Magnolia ang ipalit dito kay Sanggalang ay itong si Justin Arana. Nandun na yan sa Converge kung papayag, pero ito'y senyales na itong Magnolia, if ever napakawalan nila si Ian Sanggalang, mukhang hindi nila basta-basta ito gagawin. Ibig sabihin, kung gusto nyo si Ian Sanggalang, kana si Justin Arana ang ibigay ninyo, nakapalit. At baka daw ang Magnolia, dagdagan ng first round draft pick ito para mapag-isip itong Converge kung gagawin talaga nila yung ganitong klaseng offer. Sa tingin ko, itong Converge Fiber Xers naman, seryoso yan dito sa gusto nilang magpapalakas ng lineup. Pero, depende na rin yan syempre dito sa kanila kung tatanggapin nila itong ganitong klaseng offer na Justin Arana for Ian Sanggalang. Kasi syempre, hindi rin naman natin matatawaran yung galing nitong si Ian Sanggalang. Although, of course, sabi nga nila ito si Arana kasi parang yan ang future of the PBA pagdating sa big men. Kaya baka medyo mapag-isip talaga itong Converge Fiber Xers kung iti-trade nila yan. Sabi nga ng iba, franchise player yan na Converge at yan ang hindi nila iti-trade, pati na si Juan Gomez de Leandro. Pero kung talagang desidido ang management na makuha si Ian Sanggalang at isasama yung first round draft pick ng Magnolia, baka mag-isip sila, baka mapapayag sila sa ganyang klaseng sitwasyon. Sa bandang huli, yun lamang usapan ng Magnolia at nitong Converge Fiber Xers ang magdedetermina kung ito'y matutupad o kung hindi. Kaya kinakailangan na lang natin na subaybayan ang balitang ito. Phoenix Fuel Masters daw at itong NLEX Road Warriors ay gustong bilhin ng isang malaking kumpanya. Ang balita natin, dati actually matagal ng balita to, no? Na yung MVP Group gustong bawasan yung mga teams nila sa PBA. Gawing dalawa na lamang. At itong Phoenix Fuel Masters naman daw, matagal na napapabalita na for sale. Yung sa Terrafilm at Blackwater, matagal na napapabalita yan, no? Pero to sa Phoenix at NLEX, parang ito yung bago. O sa bagay, itong MVP Group, syempre, alam natin, dinala dyan si Jimmy Alapag para mag-coach at palakasin yung NLEX. Pero kung hindi pa rin sila makapag-compete at hindi pa rin manalo, baka panahon na talaga para magbawas ng teams itong MVP Group. Dahil syempre, alam natin na first and foremost, business yung MVP Group. At tinitignan nila yung cost ng pag-maintain ng PBA team versus dun sa return ng investment nila. Kaya nga hindi ako magugulat kung itong NLEX ay alisin na. At ganun din naman, itong Phoenix Human Masters. Alam natin na mayroong mga financial difficulties yung management niyan. Kaya nga matagal na napapabalita na baka ibenta na raw itong Phoenix. Pero so far, no, nandiyan pa rin sila sa PBA. At meron nga daw bagong baka na pumasok. Pero tingnan natin kung ito yung magtatagal. Pero so far, meron daw talaga mga companies na interesadong bilhin itong Phoenix at itong NLEX Road Warriors. Pero nandito na lamang sa pag-uusap kung ito yung matutupad. Kasi alam natin napakahirap bumili ng teams dito sa PBA. Tignan nyo naman yung mga malalaking kumpanya, mga malalaking teams kagaya ng Zamboanga Valientes at itong Stanhorse Shipping na hindi natuloy yung pagbili dito sa Northport Batampier at nung bandang huli, ang nasabing koponan ay naibenta naman dito sa Titan Ultra. Kaya hindi madaling pumasok ng team sa PBA at magastos ang pag-maintain na dito talaga.